Melina Anical. Kumusta po si Presidente? Yes, okay naman siya. Nagkita kami ni former President Rodrigo Duterte sa loob. Nandoon pa rin siya sa loob ng hospital. So, hindi pa siguro siya all clear. Base siguro sa assessments ng doctors niya. He's in very good spirits. Meron siyang, tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain. Sabi niya meron namang rice. And then, tinanong ko siya kung paano yung ulam. Sabi niya, half-half daw. So, hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng half-half. Nag-sink in na po ba sa dating Pangulo na nandito na talaga siya sa ICC? Pasensya na po dahil before, di ba sinasabi po niya, sipain ko pa yung ICC, hindi talaga ako papahuli ng buhay. Sabi niya, ano daw, wala din naman daw siyang ginagawa sa labas kasi hindi pa naman daw siya mayor. So, might as well tumiram daw muna siya sa loob. So may ano na po siya, parang routine na po siya. So he can still make it, ano, no? Is he Medyo a joke. enjoying? Oh, I have to tell you, he's charming but everyone is Paano po, ma'am? Paano po? Paano po? Ano po? Marami na po siya nakakausap? Alam ko. Marami na po siya nakakausap na ibang detainee. Like, ano po na witness nyo? He's very friendly with people inside. So, mayroon na silang banter eh. So, Ma'am, nakita niyo mismo may yung loob ng exchange kanyang na sila. No, hindi kami allowed. Doon lang kami sa visitors center. So sabi niya, ano daw, wala din naman siyang ginagawa pa because he's at the moment retired. Wala pang election, so hindi pa siya mayor. So he might as well just stay inside. And then he said that he doesn't regret anything that he did sa pagtatrabaho niya para sa bayan. At nakita naman daw ng bayan kung ano yung resulta ng kanyang serbisyo para sa bayan. VP, how's your visitation? Do you have to apply every single time you Yes. apply? Ganyan naman yung You iba yung come? sabi ko interview. Matagal ba yung, I mean, ano yung proseso? It's online. It's online. Every time na kailangan ko pumunta doon para magpaabot ng mensahe sa kanya, pinapasok ko siya online, sinasubmit ko, and then nagre-respond sila. And then siya yung nagsasabi yes or no. So, I tried to limit kung sino yung pwedeng pumasok sa kanya, but apparently, ang rules nila dito ay yung detainee ang magsasabi ng yes or no. You apply, and then he'll say yes or no. Kasi Attorney Harry said you wanted sana a daily. Yes. So Ano pang nangyari? nag-apply ang application ko last time was Friday until Tuesday ngayon. So I was given Tuesday and then mag-submit na naman ako ng bago. So Tuesday na naman until yung panibagong... Well, right now I'm thinking kung hanggang kailan ako nandito, yun na rin yung i-apply ko para hindi na rin sila ma-bombard ng everyday na submission. Yeah, so kanina doon while we were talking, biglang may dumating na letter. So apparently pwede pa lang magpadala ng letter sa loob. So marami sa ating mga kababayan ang gusto magpaabot sa kanya ng mensahe nila. Tinanong ko doon sa loob paanong nangyari na nakatanggap siya ng sulat galing sa isang Dutch couple dito sa The Hague. So i-address nyo lang daw sa kanila. Babasahin nila yung sulat ninyo kapag nakita nila na walang problema sa sulat. Nothing incriminating. Sila yung mag-check kung ano yung pwede at hindi. At kung sinasabi nila sa loob na pwede, ibibigay nila doon sa kanya. Ma'am, meron na po bang mga iba pang family members na pupunta po dito para bumibisita din po ang dating Pangulo? Pinag-usapan namin sa loob ni Pangulong Duterte. Sabi niya kasi wag na papuntahin dito yung mga kapatid ko. Kasi unmarried si President Duterte. So he's single. So ang next of kin niya is kaming mga anak. At sabi niya na wag na pumunta dito dahil wala naman daw silang gagawin dito unless gusto daw nilang sumama doon sa So susundin niyo po yun? sumama. Pwede mong tanong. Ay, pwede mong tanong. Yes, ma'am. Opo. Ano sa ka makaano? Dire sa ka or muli na kang Pilipinas?
Ako lang sang isahon ang mga abogado, i-meeting na ko sila. Magsabot mi kung unsay buhaton. Pagkahuman, kinahanglan ako muuli sa Okay, salamat. Pilipinas. Ma'am, madami po nagtatanong ng mga Pilipino kung pwede daw po makapagpadala ng pagkain sa loob. Iyan ang hindi ko natanong sa loob. Hindi man pwede Baka siguro. pwede nilang tanungin, pero top of mind answer ko, ma'am, baka hindi yan sila pumayag kasi it's a security risk. They will answer for whatever will happen to the former president inside the detention. At tuloy po yung pagiging mayor ni Oh, yes, yes. He's looking forward actually na Pinagtira niyo rin mag-mayor. Kaya nga sabi niya kanina, sabi niya, hindi pa naman ako mayor, so dito lang muna ako. So hindi po yun maapektuhan yung kanyang candidacy of him being here. Bagay lagi ko. Oh, he's only an accused, and an accused is presumed innocent until proven guilty. So, Yes. masyado pa tayong malayo doon sa he's a convict. So the target is to bring him home before the elections. The target is to bring him home today, pero as we all know, it takes a lot of paperwork. Pero nga, kadilang BP. Ma-after ba siya, September, sayang last year. Wala. Nang Dili pa ampog ko me, makatubag wala anak na, hindi ka karon. mga ampog yun. Dili mo ganahan nga dinhi sa siya sa inyo, ha? Hindi ko pala bilay taga Sweden. Taga Sweden ka, so pabalhinon sa nato siya. Pwede. So, illegal man ilo pag-alis, kita ko sa live. Yes, ma'am. That is, that is true. Bago na kasama BP. Until they put him in the plane. Oo. It's illegal na. Tinuod na siya, ma'am. Kidnap siya, ma'am. Why we cannot do the ICC that it's illegal in the Article 59 of accused ICC Rome Statute. Opo, tinuod na So siya, mano ma'am. na, dili man na nila ikuhan. We will bring that up in the proper time. Naatay video nga gi-confile na mo. Oy, salamat. Salamat. Kahit kinahanglan po na, ma'am, kinahanglan na sa mga abogado. Ma'am, linawin ko lang po yung tungkol dun sa yung pagpunta-punta po niya sa clinic. Oo. Yung minomonitor po on a daily basis po ba, regularly, yung kanyang health? Kailangan po ba niyang lumipat sa clinic to be able to do that? Or pupuntahan po siya sa sarili niyang cell? Nandoon siya sa hospital part ng detention facility. So, lahat sila doon, detainee patient. So meron po Patient detainee. So, sila lahat. so nandun pa po muna siya, hindi yung talagang nakaseparate siya. nire-release. A list of medicines and alam naman ng mga doctors yung sa loob. Si Esmed Yaldea po ay kamusta naman po? Hindi ko pa alam eh. Kailangan ko siya puntahan ngayon sa hospital. Okay. So pagkatapos natin dito ngayon, Sige. pupuntahan ko siya. Very friendly siya sa loob. Yung mga guards, wardens, or yung mga kapwa detainee po ba yung nacho-charm niya? Hindi ata sila nakikita ng mga kapwa detainee Okay, niya okay. kasi may kanya-kanya silang kwarto. So Okay. isang detainee lang per room. Yun ang pagkakaalam ko, ha. Pero yung Hindi ko lang alam if they see each other somewhere sa hallway or sa ewan ko saan sila kumakain, yun ang hindi ko alam. So that, Nagsabi siya na papasalamat siya sa suporta na pinapakita ng mga kababayan. And ang isang concern lang niya is ayaw niya daw na makadisrupt tayo dito sa The Hague. So, isiguraduhin daw natin na kung ano man yung gagawin natin ay naka-coordinate daw sa LGU o sa police man kung saan daw dapat mag-coordinate kasi ayaw niya daw na maka-disrupt tayo dito. Yan ang hindi ko alam, pero alam ng lahat ng ating mga parallel groups at lahat ng mga individuals na kababayan natin. They can contact Jaira Madrona sa Office of the Vice President. She's the focal for March 20. Para sa amin lang yung solid. Pinabanggit mo ba niya? Madam, kasama po sa GIL Amsterdam po ang prayer namin para po kay Tatay Dick. Thank you, JIL. Nabanggit po ba niya yung laman nung letter po from the Dutch cop? Oh, yeah. Pinabasa niya kasi sa akin. Kasi nagulat siya kung ano daw yon. Napakaganda kasi nung handwriting. Kasi napaisip siya. Tapos sabi ko, nagpaalam ako doon sa tao kung pwede ako ang humawak at magbasa. So, binasa ko sa kanya. They were saying they were appalled of the detention and the kidnapping. And
their saint daw, dito sa Netherlands, nakalimutan ko yung pangalan ng saint, was incarcerated as well in this very prison in 1932 and suffered the same fate as, suffered the same injustice as former President Rodrigo Duterte. And he did a Latin prayer. I think it was Peter. The Gospel of Peter. Pietro is Peter, no? Yes. And then sabi niya that you may be guided by the Lord Jesus Christ. May reaction lang po kayo sa mga developments back home. Up to you Ano kung ba may- developments back home? Update niyo muna ako kasi yung mga hindi ko alam kung ano nangyayari doon eh. yung mga lista-lista, yung mga pangapangalan. Kung gusto niyo lang po Lista ng sumagot. utang, lista na ano. Yung mga kasama daw nila Piatos daw. Opo. Yung mga Miggy Mango. Yung sa impeachment ba? Ito ba yung walang kamatayang confidential funds ng na atake nila? Kung may- Well, alam mo, hindi ko masagot yan eh because as we speak, hindi namin alam how they handle the chain of evidence talaga eh. Hindi natin alam kung yan ba nga talaga yung sinamit ng Office of the Vice President. At this point, hindi na natin alam.